選手はマーフ・マダリエフ、ネリー、カシメロどうなんですか？Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kasabay ng mga solidong ebidensya na bago nagtapos ang taong 2024 ay talagang papalagan ng current undisputed Super Bantamweight World Champion ang former Division World Champion na si John Riel Casimero. Isa itong patunay na nagkaroon ng mga bola itong si Inoue para harapin itong si Casimero. Pero talagang sobrang napakasayang talaga ang pagkakataon na ito nang si Inoue na mismo ang nagsabi na ganito. Sinabi talaga ito ni Inoue na napaka-interesado talaga siya kay Murodjon Akhmadaliev, Luis Nery at pati na nga kay John Riel Casimero. Ito yung post-fight conference ni Inoue na hindi pa nilabanan ni Inoue itong si Luis Nery ng Mexico. Kaya napakasayang talaga ang pagkakataon na ito na naging kursunada na pala talaga itong si Inoue sa mga top contenders sa Super Bantamweight Division at kasali na nga itong si Casimero sa kanyang plano na ilampaso niya at ang unfinished business nila ni Casimero ay gusto niya itong tapusin na ang patungkol sa kanilang dalawa. Kaya malinaw na itong si Inoue ay hindi pala talaga bumahagang buntot sa angas ng Pinas. Lesa ito sa mga patunay na sa panahon ito ay hindi talaga takot itong si Inoue na harapin ang pambato ng Pilipinas na matagal ng gusto ng mga boxing fans na maikasa ang laban na ito. Sa pagbigkas ni Inoue dito ay hindi niya iniisip ang world ranking sa mga boksingero dahil pinangalanan lang niya kung sino-sino nga ba ang mga top contenders sa Super Bantamweight Division o mga matutunog ng mga pangalan sa nasabing dibisyon. Pero medyo natawa ko kung paano bigasin ni Inoue ang pangalan ni Casimero. Dahil itong si Casimero lang ang binanggit ni Inoue na kasabay na tiningnan niya itong si Hideyuki Iwashi, ang kanyang manager at promoter, habang binanggit niya ang pangalan ni Casimero. Para bang sinasabi ni Inoue na kursunada rin ako kay Casimero, pero sabay tingin sa manager kung ano nga bang reaksyon, kung papayag ba o hindi. Pero ngumiti lang ang kanyang manager at tumango. Ang video talagang ito mga kwento ay nakasentro talaga kay Casimero, bagamat binanggit man ang ibang mga bigating mga boksingero sa Super Bantamweight Division. Dahil alam niyo ba, ang video title nito ay nagsabi na pinoprovoke ni Inoue itong si Casimero. Kaya napakasayang talaga dahil handa naman palang palaga ni Inoue itong si Casimero. Pero batay sa ating napanood ng pahayag ni Inoue ay walang problema sa panahon na yon mga kakwento. Sa post-fight interview ni Inoue na talagang kasama sa plano niya itong si Casimero. Kaya lang pagkatapos ang laban ni Casimero at ni Saul Sanchez in Japan ay doon na ang daming mga dahilan na ang promoter ni Inoue na hindi raw talaga karapat-dapat si Casimero na ipalaban kay Inoue. Dahil kung ating babalikan mga kwento ang laban ni Casimero kontra kay Yukinoru Iguni, si Casimero talaga ay hindi pa talaga handa kay Inoue. Sinabi niya yan mismo dahil kulang pa raw talaga sa diskarte sa laban si Casimero. Naubusan raw ng gasolina kahit early rounds pa, kaya sinabihan pa nga niya si Casimero na mag-practice ka pa ng lubusan para kaya mo nang harapin itong si Inoue. Kaya kung sa susunod na laban ni Casimero itong si Casimero raw ay magtagumpay ng napaka-impresibo, doon na raw ikakasa ni Iwashi ang laban ni Casimero at Inoue. Pero nang napanood ni Iwashi kung paano ginawang boy tihaya si Saul Sanchez ni Casimero, ang dinahilan naman niya ay nakakahiya itong si Casimero na lumaban daw ng overweight. Kaya ang sabi naman ng Team Casimero na paano naging overweight sa laban ay may rehydration clause na kasunduan ng Team Sanchez at Casimero. Mas mabigat si Sanchez kay Casimero sa gabi ng laban. Kahit nga si Inoue, nang nilabanan niya itong si TJ Dueni, ay mas malaki pa ang timbang ni Inoue kaysa kay Casimero kung ikukumpara natin ang dalawa sa kanilang mga timbang. Pero sa laban mga kwento, round 1 lang ang sinapi ni Sanchez na binansagang halimaw rin sa Super Bantamweight Division dahil ang mga laban niya sa timbang na ito ay wala siyang mga talo. Pero nang kinarap na niya si Casimero ay doon na nasubukan ni Sanchez kung ano nga ba ang pakiramdam na biglang titihaya sa lona. Mga kakwento, sana muling magbalik ang kagustuhan ni Inoue na kakasan niya itong si Casimero. Kung talaga din naman na gustuin ni Inoue na harapin si Casimero ay may maraming mga paraan naman ito. Lalo na naging kursunada na pala itong si Inoue kay Casimero. Kaya malinaw dito na may malaking papel ang promoter at manager ni Naoya. Kaya siguro ang laban nila ni Casimero ay hindi talaga may kasa-kasa. Napakasayang naman talaga na naging kursunada na itong si Naoya, pero parang may ibang tao talaga na humaharang sa kanila.
Sanchez, you hit like a big. You hit like a big Sanchez. You a big Sanchez. Go! Sanchez, you big. Go! 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 Go, Chop! Go, Chop! Go, Chop! At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Dream Gaven Lizano, kay kwentong Papa Jack, kay kwentong Bangag, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.